Anim na balikbayan box na ipinadala ng isang OFW galing sa ibang bansa sa Makati Express Cargo ay taon na ang binilang ngunit hindi pa natatanggap o hindi pa nakakarating sa pamilya na pinadalhan sa Pilipinas. Kalipasan na ng Pasko at bagong taon, ang anim na balikbayan box na ipinadala mula Amerika noong pang Setyembre 2024. Ngayon, bare months na naman, pero hindi pa rin niya nakakarating sa mga dapat makatanggap kahit nakailang beses nang nag-follow up. Nakatutok si Mari Zumali. Ito sana ang anim na balikbayan box na may mga pagkain, damit at school supplies na ipinadala sa pamilya ni Jalwinder ng kanyang mga tiyahing OFW sa Amerika. September 2024 ito ipinadala sa pamamagitan ng freight forwarder na Makati Express Cargo at matatanggap dapat November hanggang December 2024. Wala pa rin pong dumadating, isang taon na this month po yung boxes po na pinadala po sa amin. Pinaghirapan ng mga tita namin na dapat na ibinibigay sa amin, hindi po napakinabangan yung mga padala. Tapos dugot pawis po ng mga tita ko yung pinuhunan nila doon, nagdo-double job, nagtatrabaho sila kahit may mga sakit po para lang makapagpadala po sa amin dito. Si Rosalie nakailang beses na raw na nagpabalik-balik sa Metro Manila mula Pangasinan para ma-follow up ang di pa rin dumarating na balikbayan box mula sa mga kapatid sa Amerika. Nagsasayang po ako ng pera na pamasahe lang, ganun po. Tapos mga trabaho po na naantala. So, nagsasacrifice po ako. Hindi kami pinapansin, ma'am. Kabilang sina Jalwinder at Rosaline sa maraming kababayan nating hindi pa rin nakukuha mga balikbayan box. Nagpapatulong na raw kay Jalwinder ang ibang nasa malalayong probinsya. Sasabihin nila, under clearing ni custom, sa BOC po, nasa BOC pa, hindi pa na-release. Ulit-ulit sila ng ganong alibay. Nung pumunta na po kami dun sa sa Makati Express Cargo sa Cavite po. So pinangakuan kami hanggang end of this August, nung August pala, nag-feedbackan kami regarding dun sa wala naman ako na-receive. Ilang beses din namin sinubukan tawagan ng iba't ibang numero ng kanilang mga opisyal pero walang sumasagot o di kaya hindi na makontak ang numero. Nananawagan ang Bureau of Customs sa mga nagrereklamo na pumunta sa kanilang tanggapan. So itong 4 months to 1 year na pagkakadelay, ito unjustified ito, no? Wala itong paliwanag. At itong sinasabi nilang nasa customs ang problema ay ko to kaagad, no? Papatawag ko na rin siguro ang representative nitong Makati Express Cargo. Sagradong itinuturing ang mga balikbayan box dahil hindi maikakailang ang bawat laman nito ay resulta ng dugot pawis ng mga OFW. Kaya pangako ng customs ay masusi nila itong iimbestigahan para mapanagot ang mga dapat managot at maibigay ang mga padala sa mga nararapat nilang pagdalahan. Matatandaan na tulpo din ang nasabing kumpanya dahil mga OFW at kaanak ng mga OFW ay lumapit sa programa ni Senator Raffy Tulfo na may mga reklamo sa Makati Express Cargo. Makati Express Cargo naharap sa reklamo dahil sa mga balikbayan box na ipinadala ng mga OFW galing sa ibang bansa, ngunit napakatagal na hindi pa rin dumarating sa kanilang pamilya. Kaya ilang mga OFW at kaanak ng mga OFW ay lumapit na sa programa ni Senator Raffy Tulfo. At base dito, may problema ang kumpanya sa management nila. At posibleng ilipat sa DMW ang pag-asikaso sa mga balikbayan box or mga pending na balikbayan box ng mga OFW sa Makati Express Cargo. Ito mga nireklamo nyo, may mga pinadala kayong mga balikbayan boxes. Yes po, sir. Galing dito papunta labas? Hindi po. Galing ibang bansa po. Pabalik na dito. Okay. Tapos, yung freight forwarder nyo, sino? Ito yung Makati Express Cargo? Yes po. Okay. Mga ilang buwan na po ba yung delay? Actually, sobrang delay na po, sir. Kasi dun sa tita ko na nagpadala, September 14 pa po, na-pick up sa branch nung pinagpadala niya. Okay. And then, until now, wala pa rin yung package. Pero dun sa tracking nila, naka-touch na dito sa Pilipinas noong January 8. So, okay.
ang tagal ng clearing. Ang sinasabi nila lagi tuwing papalo kami sa kanila, nasa custom, under clearing, and may inaayos daw na aberya or something na personal daw nila, ganun. So meron kayo ma'am ng proof dyan na hawak na andito na ngayon nakalanding sa Philippines yung mga... Yes po. Meron andito naman na. Okay. So nung January pa yan ng itong taon. Opo. Ano po yung sa agreement ninyo? Parang sila yung agent nyo dito. Yes po, sila po talaga yung magdi-deliver po dapat, door to door po. Kasi yun yung usapan po ng between sender papunta po dun sa Makati Cargo na sila po yung magdi-deliver door to door po dito sa Pilipinas. Inyo. Yes po. Actually nagpa-follow kami, mantong na nga dun pumunta kami dun sa pinaka HQ nila or headquarter nila dito sa Cavite, tsaka yung main warehouse nila dito sa Cavite, kung saan dinadala yung mga Manila Luzon na cargo. Pero wala silang maibigay sa amin na box kasi nandun pa daw sa custom, naka-hold pa daw. So basically, dapat meron ng extraordinary diligence kasi cargo forwarders lang sa pag-handle ng goods. So pag may mga delays, so may prima facie evidence na sila yung negligent. So may breach of contract sila. So they can be held liable dun sa goods nyo na value, at the same time you can claim for damages. Ang pag sinasabi nila na may delay sa Bureau of Customs or anything, yun ang allegation nila. Kailangan nila mapatunayan yan. If ever, pag sa kanila talaga yung may mali at saka may delay, you have two options yung recourse nyo. Pwede kayo actually mag-file sa DTI Fair Trade Enforcement Bureau kasi sila talaga yung in charge, may supervision sa mga freight forwarders. They accredit, they can also order suspension or revocal ng accreditation nitong freight forwarder. At the same time, meron silang pagkatawag na conciliation mediation. Papatawag kayo, at the same time itong Makati Express Cargo, mag-usap kung saan kayo mag-come into agreement. Pero pag hindi na talaga, for example, yung goods nyo masyado ng delay, so baka napanis na. Ano ba yung mga goods doon? Karamihan po doon chocolates. Yan, o diba? Pag mga ganyan kasi baka nag-molds or napanis na at saka hindi na mapakinabangan, yung pwede doon na ipa-convert nyo sa value kung magkano yung plus damages, or if masyado talaga significant yung value doon, may isa kang option sa through court naman, we call it sa rescission of contract with damages under Article 1191 ng Civil Code. Good afternoon. Good afternoon din po. Kayo po yung nagpapadala ng mga goods dito sa Philippines sa mga kamag-anak nyo? Yes po. Kailan nyo pa pinadala to ma'am? Mga last year pa ba? February 18 po. Itong taon lang? This year po. Tapos, ano po yung update ma'am? Based dun sa nakausap nyong agent nyo dyan? Nasa ano na daw po nasa custom na daw po. Tapos lagi po ako nag-update. Ang sabi po ay next week, next month. Hanggang ngayon po, pa 7 months na po, hindi pa ako dumadating. Sino po yung kausap nyo dyan ma'am? Yung customs mismo kung yung freight forwarder? Sa Qatar po, yung pong sa office po yun. Yung parang agent dyan sa Qatar, nag-coordinate dito sa Philippine agent din ng freight forwarder? Yes po. Ang dami na po kasing complaint. So, halos parang hindi na nila siguro ma-accommodate. So, hindi na nila sinasagot. Ganyan. Hanggang sa dumantong nga na pumunta kami doon. Nagdala na kami ng barangay para may makausap kami. Ang pinaparap lang sa amin, yung company guard daw nila na naka-short, na naka-t-shirt, na wala namang ID na pinipresent sa amin na as in company guard talaga siya. Yung sa Makati Express yan na cargo? Yes po. Pero yung office nila nasa Cavite? Sa Cavite po yung dinirect namin kasi doon po kasi babagsak yung pinaka package po ng mga tita namin. Ano po naman po, nasa Jeddah po ako nung nagpadala po ako ng April 24, 2025. Tapos po, sabi sa akin 2 months. Lagi naman po ako nagpapadala. Actually, 2 box na po yung napadala ko. Saktong 2 months naman po dumadating sa bahay. Pero ito lang po, 4 months na po wala. Yung mga dati mong pinadala galing okay naman kay Makati din? Opo, siya din? Opo, yun din po. Okay. Kaya yung pangatlo ko po ngayon, wala po talaga. Nakauwi na lang po ako noong July 15, wala pa rin Doon po. sa mga bill of lading or sa airway bill, nakalagay ba kung nilagay nila kung estimated na month nga dadating, nilagay naman? Yes po. Yes ano po. nakalagay lagi? Sa tracking po nila, dapat sa Luzon po, 2 months lang. Attorney Vincent, good afternoon. Good afternoon, sir. Yung mga package nila, yung mga balikbayan boxes nila, ang matagal na daw sir nga naka-pending dyan sa custom. Like, yung isa dito, nung January pa, andyan na daw sir sa may customs, pero hindi pa daw na-release, sir. Ano po kaya, sir, yung reason nito, sir? May nag-complain na rin po sa amin dyan, ito Makati Express Cargo Incorporated. Meron po siyang 4 na container sa may Manila International Container Port na inabandon po niya. Hindi na po niya na proseso.
So, actually sir, because of the complaints, pinapasampi na namin sila. Kasi po, gusto namin makapagpaliwanag sila, no? At the same time, sir, ito pong kumpanya na to, meron naman din pong container sa Port of Davao. Pero yung sa Port of Davao po, para po dun sa mga nakikinig po nating kababayan, no, na meron in-expect na container na shipment galing sa Port of Davao dito sa Makati Express. Yun po, nabayaran na po nila at na-release nila. Ito lang pong nasa Manila International Container Port, naka-abandon na po to. Kung hindi po nila ililift to, ang plano po ng Bureau of Customs, sir, i-tag na sa abandoned na to, i-donate namin sa DMW para po ang Department of Migrant Workers na to mamigay dun sa mga OFWs po na may-ari ng mga balikbayan box. If ever ba, sir, ano yung maging recourse nito, sir, ng mga mga nagreklamo? Kasi kung maging abandon na, sir, yung mga cargo doon tapos nakasama yung kanilang boxes doon, ang ano mangyari nun, sir? Makuha pa ba nila yun, sir, o hindi na? Yes, sir. Kami na po ang gumagawa ng paraan, sir. Kasi ang nangyayari dito, sir, tulad nito, nangyayari dito sa Makati Express. Ang paliwanag nila, pero we'll get an official statement from them. Yun daw pong matandang may-ari namatay at hindi alam paano patakbuhin ng mga anak. So namumroblema yung mga anak pagdating sa funding. Pagdating po sa ganyan at hindi na po nila kayang resolbahin yung kanilang pagbabayad ng buwis, pati po yung mga charges nila, no, sa ating mga private port operators na lumalaki po, no. Ang ginagawa po ng Bureau of Customs, tinatag po natin yan as abandoned na. Ipinoproseso po natin yung donation sa DMW. Tapos yung Department of Migrant Workers po, isa-isa namin i-identify yung sa tulong namin, i-identify po namin isa-isa yung may-ari ng balikbayan box at a-announce po namin na pwede nilang either pick up in sa DMW or kung gusto po nila i-deliver sa kanila, nakikipag-ugnayan po kami sa mga volunteer namin na logistics company para maidala po sa kanila. Ang mga po sir yung timeline, sir, nga kung ma-identify, sir, yung sino may-ari ng mga para sir itong mga lumapit dito, willing naman sila, sir, nga kunin nyo ba, i-pick upin? Sir, bibigay po sa inyo mamaya yung coordinator namin para ma-identify muna namin saan pong anong container number po nila at saan po nakapending yung boxes nila, no? Kasi sabi ko nga po, meron pong isang dyan sa Davao, sa Port of Davao, may isang container dumating sa kanila. Nabayaran naman po nila at i-release na nila. So, si Makati Express na po ang magko-coordinate sa kanila kung paano yon i-distribute. Itong nandito po sa Manila International Container Port na 4 na container, yun po yung aming gagawa ng paraan para ma-donate agad, no? Ang timeline po dito usually takes about 15 days to 30 days para po matagas abandon, i-process po yung donation at ma-turn over po sa DMW. Pero magbibigay po ako ng contact person para po maibigay nila yung pangalan nila at makita namin kung nandun sa container na yon yung kanilang shipment po kasi may master BL naman pong ibinibigay yan sa amin. I see. So bali, sir, ang sa madaling salita, pag yung shipment nilang dun sa Davao, bayad na din yon. So si Makati Express na yung mag-coordinate. Dapat po mag-coordinate na si sa kanila yung Makati Express. Pero pag yung shipment nila, pag malamangan dito sa Manila, through DMW, sir, mag-coordinate na sa number na ibibigay nyo, tapos through DMW yung releasing. Ang mangyayari po dyan, identify po namin, i-confirm namin kung talagang nandito na yan, at partiyan ng mga balikbayan box na nandito sa Bureau of Customs. Hindi namin, sir, ma-raise to, sir, sa DTI FTEB, no, regarding, sir, sa accreditation nitong Makati Express. Kasi if proven talaga nga may lapses sila tsaka may negligence sa part nila, baka pwede masuspend yung license nila sakali. Dapat papasarado na yan, sir. Kami din po, sir, nag-iimbestiga na kami para maban din sa amin dito kung talagang may violation sila. I see. Sir, Sir Vincent Maria, thank you very much, sir. Sige, sir, makipag-coordinate, sir, yung wanted team together sa complainants. Then, kunin lang namin, sir, yung contact niyo, sir, kausapin kayo, sir, ng team para mag-coordinate, sir, sa pag-release. Sige, sir, thank you so much. Thank you very much, sir. So, sakali, sir, nga andun yung shipment nyo, so, mayroon sa mga 15 to 30 days. So, basically, by the end of September, hopefully, makuha nyo na yung coordinate sa kanila. At the same time, sir, pwede natin, sir, mahabol din itong Makati Express. Kung gusto nyo talaga, sir, ma-sanction, ida natin, sir, sa DTI. Pwede kayo, sir, masama ng team, sir. Ipa-DTI, FTEB natin sila para mapaimbestigahan yung kumpanya niyan. Tapos kung may mga violations talaga, sir, kasi yung mga balikbayan boxes, under talaga yun sa may consumer protection eh. So any mga loss damage, as I mentioned earlier,
pwede kayo matulungan ng DTF-TEB para maimbestigaran. Para kung may kasalanan sa sir, well, they can be suspended or makancel yung kanilang accreditation. Lahat, ma'am, nga under sa hinawakan ng Makati Express Cargo, ma'am, sabay-sabay natin, ma'am, i-file yung complaint laban sa kanila through the DTI na Fair Trade Enforcement Bureau. Through that, ma'am, no, makakausap natin sila. So, mabawi natin yung mga cargo natin. Pero pag yung cargo natin expire na or medyo nagkambos na hindi na siya magamit, we can also file for yung returns ng value ng product plus yung damages, of course, kasi may delay at saka negligence sa part nila. Ayan, sir. Ang after nito, sir, sasamahan po kayo ng team para ma-start natin yung pag-file ng complaint sa DTI. Hanggang ngayon nga ay marami tayong natatanggap na comment na hindi pa nga daw dumarating ang kanilang balikbayan box na ipinadala sa Makati Express Cargo. Meaning, hindi lamang ang mga lumapit sa programa ni Senator Raffy Tulfo ang mga nakaranas nito, kundi napakarami pa. Sana maayos ito agad ng Makati Express Cargo, lalo na't isa sila sa pinaka-trusted na balikbayan box shipping company lalo na sa Middle East, at para hindi tuluyang masira ang pangalan nila dahil dito.